Bago dumating ang krus, bago dumating ang Arabic na letra, ang Pilipino ay may sariling Diyos. Marami. At ang mga tao noon ay natatakot sa kanila. Ang tanong na dapat mong itanong, bakit ito lahat ay nakalimutan? Sa simula, ang Pilipino ay naniniwala sa animismo. Ang bawat puno, ilog, bundok at hangin ay may espiritu. Tinatawag silang anito. Hindi sila Diyos na sinasamba sa templo. Sila ay naroroon sa paligid mo. Sa hangin, sa ulan, sa lupa. Ang babaylan ang pinakamakapangyarihang tao sa komunidad. Mas malakas pa sa dato. Siya ang nagkukuha ng mensahe ng mga espiritu. Siya ang nagpapagaling. Siya ang nagtatago ng kaalaman ng kanilang mga ninuno. At ang karamihan sa kanila, babae. Ngunit bago dumating ang Islam, may dumating na muna. Mula sa mga imperyo ng Srivijaya at Majapahit sa Indonesia, dumating ang impluwensya ng Hinduismo at Buddhism sa ating mga baybayin. Ang mga dato ay gumagamit ng mga salitang Sanskrit. Ang mga pamana nila nakikita pa rin sa ating wika hanggang ngayon. Ang salitang Bathala, ang salitang Diwata, lahat ay may bakas ng mga relihiyong iyon. Hindi ito nawala. Nahaluan lang ng lahat ng sumunod. Taong 1,380. Ang unang hamon ay dumating, hindi Kastila. Isang Muslim missionary na nagmula sa Borneo ang lumapit sa Mindanao. Ang Islam ay pumasok ng maayos dahil ito ay may sistema, may batas, may istruktura. Ang mga dato ay tinanggap ito bilang kapangyarihan. Taong 1,565. Dumating si Miguel Lopez de Legazpi at kasama niya ang krus. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang Kristyanismo ay kumalat sa buong Pilipinas. Bakit? Hindi lang dahil sa puwersa. Ang mga Pilipino ay tinanggap ito dahil ang bagong relihiyon ay hindi ganap na bago sa kanila. Ang animismo ay naniniwala sa mga espiritu. Ang Kristyanismo ay naniniwala sa mga santo. Para sa Pilipino, hindi sila magkaibang mundo. Pinagsama nila ito. Ang mga anito, ang mga santo. Ang babaylan ay naging mananampalataya. Ang relihiyon ay hindi nawala. Nagbago lang ang mukha nito. Ngayon, mahigit 70% ng Pilipino ay Kristiyano. Ngunit kung titingnan mo ng mabuti, makikita mo pa rin ang anito sa likod ng santo, ang babaylan sa likod ng pare. Ang lumang pananampalataya ay hindi nawala, nagtago lang ito. At ngayon, alam mo na kung saan. Kung gusto mong malaman pa ang mga kasaysayan ng Pilipinas, mag-follow, like at i-share mo ang video na ito.